na aktres sa showbiz. Isa si Angelica Panganiban sa iniidolo at hinahangaan. Swerte sa karera, swerte din sa love life. Pero ang mas malaking swerte sa buhay daw niya ngayon ay ang dumating kamakailan nang makilala niya sa wakas ang ama niya na ngayon lang niyang nakilala. Eksklusibong pagtatagpo na nagpatotoong lucky girl si Angel. Sa loob ng 17 taon sa industriya, kinilala ang kanyang husay sa pag-arte at pagpapatawa sa telebisyon man o pelikula. Ang kanyang mga proyekto laging matagumpay at hinahangaan. Mula sa edad 7 taong gulang, may tuturing na swerte ang kinang ng bituin ni Angelica Panganiban sa showbiz. Hindi mo ako mahal. Sobra kang swerte. Pati yung career mo talagang take off. Saka gusto kong paniwalaan yun para lalo sigurong mas ma-attract ko yung magandang vibes. Gusto ko yun laging positive yung iniisip ko. Pag may gusto ako iniisip ko, mapapasakin to. Wow, meron ka palang gano'n. May powers ako. Ano ang mga dream projects mo na nagkatotoo? Yung I Love You Goodbye. Gary, okay na. Siyempre yung A Love Story, mga trabaho ko si Mr. Adam Mulam. At kung manalo ka ulit, ako ang premyo mo. Sana sa akin ito mapunta. Then eventually, sa akin nga siya napunta. Yung Ruby ba pinangarap mo rin na maging kontrabida ka? Alam ko na kung ano nangyari. Kaya naman pala napakadumi ng pag-iisip ng anak ko eh. Manang-mana lang sa'yo. Yun din, Ruby, hindi siya originally for me. Sa akin din talaga napunta yung Ruby. Pero hindi lamang pala sa karera lumulutang ang swerte ni Angelica. Noong Enero lamang ng nakaraang taon, nakumpirma na niya ang isang katotohanan na matagal na panahon na niyang pinagdududahan. Ang pagiging ampon sa pamilya Panganiban. Kuya ko kasi laging nasa Olonga ko. Tapos merong isang guy doon na nagsasabi na kilala niya yung daddy ni Angelica. Pineto kay Angel na, uy, sabi ng kuya ko, yung daddy mo daw, nasa Olonga, Amerikano daw. Sino yung feeling ko? Wala. Walang galit, walang nainggit ako. Kasi sila, family sila. Ako mag-isa lang ako. Sino yung pamilya ko? Baka sobrang nabibigay nila sa akin. Kulang yung nababalik ko. Si Mrs. Annabel Panganiban ang kanyang kinagisnang ina. Ninais din sana ni Angelica na makilala ang tunay niyang ina na isang OFW daw sa Singapore. Pero huli na ang lahat para magkita pa ang dalawa. Nung nalaman ko na namatay yung tunay kong nanay, hindi ko siya kinaya, nervous breakdown ako. Kinilala mo ba yung pagkatao niya? Sabi ko, gusto ko mapuntang Singapore, ganito ganyan, gusto kong dumalaw sa kanya, magbigay respeto. Sa tinamong kawalan, matindi ang damdamin ni Angelica na hanapin din ang kanyang tunay na ama. Ang pangalan lang nito na Mark, na isang US Navy ang kanyang pinangahawakang impormasyon. Pero hindi siya nawala ng pag-asa. Doon ako nagpunta sa site ng US Navy. Tapos, alam pa nila yung ship na sinakyan ng daddy ko. So, hinalap ko yung year na nag-dock yung ship na yun sa Manila. Then, yung name niya. So, doon ko unti-unting na-trace. Nagulat siya? Yes. Hindi niya alam na buhay ako eh. Alam niya na buntis yung nanay ko nang iniwan niya dito. Pero may nagpadala ng letter daw sa kanya na namatay kami ng nanay ko sa car accident. Ika-27 ng Nobyembre 2010, ang araw na pinakahihintay ni Angelica sa buong buhay niya. Kinakabog ang kanyang dibdib ng mga sandaling yun, ang luso ng dugo. Ang nakita ko siyang pababa ng escalator. As in yung paghinga ko, yung pag-breathe in ko, yung paglabas, kasabay na yung luha, yung ganun nakasaya. Bigla ko makikilala ko. Sa eksklusibong bidyong ito, walang pagsigla ng tuwa si Angelica nang makapiling niya sa Los Angeles sa Amerika ang tunay na ama. Nice to see you. You're tiny. You're very tiny.
artista. Parang, alam mo, meron akong kilalang artista, ganyan ang mukha. Guwapo talaga siya sa personal. Nakita ko siya, siyempre, shock ako. Para pa akong lumulutang nung mga unang oras na nakita ko siya. Really? Yeah. Isang scrapbook ang inihandog ni Angelica sa kanyang ama na naglalaman ng kanyang mga larawan mula pagkabata hanggang sa siya'y magdalaga. At bago magpasko, mayroong regalo si Angelica sa kanyang ama. Would you have wanted to know earlier? O tama lang yung dating sa'yo ng news na ganitong edad ka na nung malaman mo yan? Siguro tamang-tama lang yung lahat. Para kasi minold ako nung panahon para maging strong. Ngayong 2011, Year of the Rabbit, sinasabi ng feng shui consultant na magiging maswerte pa si Angelica na ipinanganak noong ika-4 ng Nobyembre 1986 na taon ng tigre. Ano sa palagay mo ang sikreto para swertihin sa buhay? Siguro madasalin ako. Swerte ka nga eh. Sabi nga nila, swerte sa love life. Mas maganda nga yung sinasabi nila na huwag mong hanapin. Darating lang talaga. Angel, well, I know you're very happy now. Sabi mo nga na kumpleto na yung buhay mo and nakikita ko nga na napakasaya mo. I'm still here, huwag ka magsawa. Sana hindi ka magsawa. And yung promise ko sa'yo that everybody knows, slowly natutupad na. Love you. Masarap mabuhay. Ikaw yung bubuhay ng buhay mo. Ikaw yung magpapaganda sa buhay mo.